Ano ang tunay na dahilan sa likod ng pagpapatalsik, pagpapatahimik at pagtaboy sa mga mongheng Gregorian? Isang madilim ngunit makapangyarihang lihim ng kasaysayan ang iyong matutuklasan. Halika na at panoorin ang kasaysayan ng mongheng Gregorian. Boses ng pananampalataya, Gregorian Monks, The Voice of Faith. Simula ng kwento, ang pagsilang ng Gregorian Monks. Sa malayong lupain ng sinaunang Europa, sa ilalim ng liwanag ng buwan at ningning ng mga kandila, ay may mga banal na nilalang na tahimik na nagdarasal sa loob ng malalaking monasteryo. Sila ang mga mongheng Gregorian, ang mga tagapangalaga ng sagradong musika ng simbahan. Hindi lamang sila mga tagapagawit, kundi mga tagapag-ingat ng pananampalataya, ng kasaysayan at ng salita ng Diyos. Sa ilalim ng pamumuno ni Papa Gregorio I, 590 hanggang 604 na taon pagkatapos ni Kristo, ang kanilang himno ay naging opisyal na panalangin ng simbahan, isang dalisay at makalangit na awitin na bumalot sa bawat sulok ng mga simbahan at katedral sa buong Europa. Ang kanilang tinig ay itinuturing na tinig ng mga anghel, umaawit ng papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng tinatawag nating Gregorian chant. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang kadiliman. Ang katahimikan ng kanilang panalangin ay nauwi sa sigaw ng pagdurusa, ang pagsalakay ng mga hari at ang pag-uusig noong panahon ng Reformasyong Protestante, 1517 taon hanggang 1648 taon pagkatapos ni Kristo. Maraming hari ang lumaban sa kapangyarihan ng simbahan. Upang wasakin ang tradisyon ng pananampalataya, sinunog nila ang mga monasteryo, dinurog ang mga altar, at winasak ang mga sagradong kasulatan. Maraming monghe ang pinatay, ikinulong o itinaboy, itinuring silang kalaban ng bagong pananampalataya. Sa ilalim ng pamumuno ni Haring Henry VIII, 1534 hanggang 1547 taon pagkatapos ni Kristo. Sa Inglaterra, libo-libong mga monghe ang pwersahang pinaalis mula sa kanilang monasteryo. Ang kanilang mga buhay ay pinatahimik at ang mga sagradong aklat ay sinunog. Sa panahon naman ng Rebolusyong Pranses, 1789 hanggang 1799 pagkatapos ni Kristo, mas marami pang monghe ang pinugutan ng ulo at ang Gregorian chant ay ipinagbawal sa buong bansa. Sa Unyong Soviet, noong ika-20 siglo, 1917 taon hanggang 1971 taon pagkatapos ni Kristo, maraming relihiyosong monghe, pare at madre ang ipinakulong o pinatay sa ilalim ng rehimeng komunista, at ang Gregorian chant ay muling itinuring na isang banta sa estado. Ngunit hindi naglaho ang kanilang pananampalataya. Sa kabila ng pag-uusig, itinago nila ang kanilang sagradong awitin. Sa mga lihim na silid sa ilalim ng mga monasteryo, sa mga liblib na kuweba at bundok, ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-awit, kahit pa nangangahulugan ito ng kanilang kamatayan. Lumipas ang mga siglo at ang Gregorian chant ay unti-unting bumangon mula sa abo ng kasaysayan. Noong ika-19 na siglo, 1933 taon pagkatapos ni Kristo, isang grupo ng mga monghe sa Solesmes Abbey, France ang muling nagtipon ng mga lumang himno at sinimulang ibalik ang Gregorian chant sa simbahan. Muling lumaganap ang kanilang sagradong awitin sa buong mundo. Mula sa mga katedral ng Roma hanggang sa mga simpleng kapilya sa malalayong lugar, ang Gregorian chant ay nanatiling isang buhay na patutuo ng pananampalataya, isang musika ng langit
na hindi kayang patahimikin ng kahit anong kaharian. At hanggang ngayon, sa bawat sulok ng mundo, ang tinig ng mga mongheng Gregorian ay patuloy na umaalingaw-ngaw, nagbibigay ng kapayapaan, kabanalan at pananampalataya sa bawat nakikinig. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa kanyang walang hanggang awa at liwanag. Naway manatili sa inyo ang kanyang biyaya, kapayapaan at pag-ibig magpakailanman. Amen. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Ako'y o Panginoon, sa'yo'y nagtatapat. Lahat ng aking buhay, sa'yo ko inilaan. Aking puso't kaluluwa, sa'yo'y iniaalay. Lakip ng buong loob, sa iyong banal na gabay. Diyos ko, tanggapin mo ako. Inte confido, Domine Salvator Nostre. Ako'y o Panginoon, magpakailanman. Deus meus, inte permanebit, anima mea. Panginoon, sa'yo'y nagtatapat. Lahat ng aking buhay, sa'yo ko inilaan. Aking puso't kaluluwa, sa'yo'y iniaalay. Lakip ng buong loob, sa iyong banal na gabay. Diyos ko, tanggapin mo ako. Inte confido, Domine Salvator Nostre. Ako'y o Panginoon,